Pinagpatuloy ngayong araw ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Committee hearing kaugnay po ito sa kontrobersyal na issue ng PIDEA leaks kung saan idinadawit si Pangulong Marcos Jr. At kahit pa tinawag na professional liar na Malacanang muling humarap sa pagdinig ang sinibak na PIDEA agent na si Jonathan Morales kung saan naging mainit ang kanilang sagutan ni Senador Jinggoy Estrada. Kunin natin ang live report at update sa nangyaring pagdinig mula kay Mean Cordera. Mean, ano update? Alex, lalong dinikdik ng mga senador ang PIDEA agent na si Jonathan Morales. Naniniwala kasi ang mga mambabatas na pawang kasinungalingan at gawa-gawa lamang nito ang mga pangalang idinadawit na umano'y gumagamit ng iligal na droga dahil wala siyang maipakitang mga ebidensya. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador ay nakonvict na po. Ay wag naman po. Yan ang banat ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales sa pagdinig ng Senado matapos questionin ang kanyang kredibilidad. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa isyu ng PIDEA leaks, nagkainitan sina Senador Jinggoy Estrada at Morales. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Ipinakita kasi sa pagdinig ang video ng CCTV footage sa bahay ni Morales kung saan kinakausap siya ng isang dating PIDEA agent para umano hikayati na tumahimik na sa pagtestigo sa Senado. Pero tanong na Estrada, paano nakakasiguro ang Senado na hindi edited ang isinumited na video ni Morales? Dahil para kay Estrada, si Morales ay nagsisinungaling at maraming criminal records pero pumalag si Morales. Hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusgahan ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador nakonvict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Gusto mo magpideya? Sumagot pa si Morales pero pinatahimik na ng chairman na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nang tanungin ng mga senador ang kausap ni Morales sa naturang video footage, inamin ng dating PIDEA agent na si Eric Santiago na gawa-gawa niya lang ang umano'y pagkumbinsi kay Morales na wag nang tumestigo at pinasakay lang si Morales para maipatawag rin siya sa investigasyon ng Senado. Kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawa nga ang gusto kong patunayan sir . Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Humingi siya ng paumanhin sa mga senador pero sinermonan siya ni Senador de la Rosa. Hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang mali po, lumalabas hindi po kayo sinasabi mo Hindi po kayo dapat kumbulahin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo. Pinatunayan naman ng Philippine Drug Enforcement Agency na walang kredibilidad si Morales at walang batayan ang mga aligasyon tungkol sa PIDEA leaks. Ayon kay dating PIDEA Director Dionisio Santiago, nakasama niya si Morales na tinawag niyang professional STL o storytelling liar at mahilig manira. May mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Pinatunayan naman ni dating PIDEA Director Arturo Cacdac na si Morales ay naharap sa iba't ibang kaso dahil umamin itong nagtanim ng mga ebidensya sa isang drug bust operations at hindi siya ginipit gaya ng kanyang mga paratang. Si Agent Morales turned witness for the accused and testified that there was no actual buy-bust operation by PIDEA agents against Albert Chua and Wen Miao.
Mr. Morales further said that the contents of his affidavit were false because the evidence were fabricated and the evidence planted. Inilabas naman ni Estrada ang detalye ng personal data sheet ni Morales nang pumasok ito sa PIDEA. Ayon kay Estrada, malinaw na sa pag-apply pa lang sa PIDEA, nagsinungaling na si Morales dahil hindi nito idineklara na nasibak siya sa serbisyo sa PNP bago pa man pumasok sa PIDEA. Kaya babala ni Estrada kung patuloy na pakikinggan ang mga walang basehang aligasyon ni Morales, baka maapektuhan pati ang kredibilidad ng Senado. Sa kanila kung If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. That's why we have to, sometimes, siguro, papalahanin ko rin yung sarili natin, we have to vet our resource person. Hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Iginit naman ni Senate President Juan Vigas Zubiri na kailangang suportahan ng mga ebidensya ang paratang ni Morales dahil kung hindi mapapatunayan, mananatili itong hearsay. Hindi pwedeng sabi-sabi lang at pinapaalala natin ang halaga na mapagkakatiwala ang resources. Walang chismis, walang politika, katotohanan lang. Yun lamang pong reminder ko sa ating mga kasamahan dito dahil syempre, I guess I said, reputational damage is being done when we put out disinformation or fake news, ika nga, kung walang ebidensya. So mag-ingat lang po tayo. Yun lamang po, Mr. Chairman, bilang presidente ng ating Senado, gusto ko po, pag nanonood po ang taong bayan sa atin, napatas po tayo at base sa ebidensya. Nanindigan naman ang mga kawani ng St. Luke's Medical Center na negatibo sa illegal drugs ang drug exam ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga opisyal ng ospital, maaring malaman sa loob lamang ng 40 hanggang 50 seconds ang resulta ng drug test kit. Samantala, no-show pa rin sa investigasyon si dating Executive Secretary Paquito Ochoa dahil positive ito sa COVID. Bibigyan siya ng 1 linggo para humarap at magpaliwanag sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at kung hindi, ay ipapaaresto ito ng Senado. Alex, itinakda ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang susunod na pagdinig sa Lunes sa May 20. Kaya ang tanong kanina ni Senador Francis Escudero, hanggang kailan tatapusin ang pagdinig? Kasi daw kung may mga pangalan na namang babanggitin itong si Jonathan Morales, ipapatawag siya ng Senado gaya ng ginawa sa ibang resource person pero wala palang maiaambag sa hearing. Alex. Okay, Mayan, kanina, correct me if I'm wrong, kung may nabanggit itong si Senador Bato de la Rosa with regards dun sa ayaw pangalanan na confidential informant nitong si Agent Morales na nagbigay sa kanya ng mga impormasyon patungkol dun sa mga gumagawa ng session umano, dun sa isang condo unit dyan sa Makati. Ito ba'y nagkaroon ng malinaw na, yung binanggit na pangalan, malinaw ba para kay Agent Morales na totoo ba na yung ba yung tama ba yung pangalan na sinabi ni Senador? Alex, ang binanggit ni Senador Ronald de la Rosa, isang iyan na sinasabing malapit sa aktres na si Maricel Soriano. Yun. Pero nung tinatanong si Morales kung siya ba ito, pero hindi niya kinumpirma, Alex, kung lalaki o babae, at tumagi pa rin siya ang pangalanan ng kanyang informant dahil daw baka malagay sa balag ng alanganin yung buhay nito. Oo, pero tama ba na binanggit ni Senador Bato na itong iyan na sinasabi ng informant naman ni Senador Bato ay patay na rin daw? Ayun na nga, Alex. Pero hindi yan kinumpirma nitong si Morales, kaya may hinala yung mga senador na hindi siya yung tinutukoy niyang informante. Ayun. Kung sana mabanggit ni Morales ang kanyang informant, tapos na sana ang boxing dyan at maniniwala na ang ilang mga senador dyan. Tama ba ko, Mayan? Yun nga, Alex, kaya ang kanilang hinuha ay magpapatuloy ang sirko sa Senado. Nako. Okay, maraming salamat sa iyo. Mayan Corbera, mata natin dyan sa mata sa kapulungan ng Kongreso. Thank you.
Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.